ako, nakalimutan nyo na ako. Thank you, partners. Itong dalawa kong partner na to na talaga. Oo. Okay, ngayon naman po ay makakapanayam natin ang team head ng Media Relations Section ng SSS, Miss Maria Cecilia Mercado. Good morning! Good morning, Miss Jenny. At saka magandang umaga din po sa ating mga tagapanood ng UNTV, Rise and Shine. Opo. Yan, napaka-interesting ng topic natin for today dahil we will be talking about or focus about retirement. Yes. Right? Ayan, ng mga magre-retire or retired na. But before that, pag-usapan po natin yung mga benefits in a nutshell na mabilis lang ng mga tao in general, kung anong makukuha nila kung meron silang SSS. Kasi ako po, wala pa akong So ganito, para sa mga tagapanood natin, ang SSS po ay maraming benepisyo na pinagkakaloob. So ito po ang sickness, maternity, disability, retirement, death, at saka funeral benefit. Lahat so, yun. yun po, ito po ang ating binibigay doon sa ating mga private sector workers na talagang naguhulog dito sa aming institusyon, sa SSS. Okay. So, yung retirement naman po, isa po ito sa benepisyo din na pinagkakaloob nga ng SSS. So, ito po ay cash benefit na binibigay sa mga miyembro natin na nag-retire na from their company dahil sa old age. So, ito po ay meron ding two types. So, ang monthly pension at saka yung retirement. Kailangan lamang po ay sila ay naka-meet ng 120 months contribution to qualify for the pension. So, ibig sabihin, 10 years po na tuloy-tuloy silang naguhulog sa SSS. Ayun, 10 years. Okay, Yes ano po. naman ang age bracket? From what age to what age pwede nilang ma-acquire yung retirement pension? So, at the age of 60, kailangan po, ayun. So, pag 59, hindi po pwede? Ay, hindi pa po. Masyado pa silang bata. Okay. So, pwede naman po yan mag-extend up to 65. So, basta dapat, pag nag-file na po sila ng retirement, kailangan na po sila, wala na sila sa work nila, separated from employment na. So, isa po yan sa qualifying condition ng retirement benefit application. ano naman po ang requirements pag single yung tao? Yung single? Oo. So, ang retirement kasi, binibigay naman talaga yan dun sa member na nagpa-file sa SSS. So, kailangan po yung ating retirement benefit application and at the same time, yun pong birth certificate nila. So, kung meron naman po silang, halimbawa, married or meron pang anak na minor de edad, they need to submit also yung marriage contract plus yung birth certificate po nung kanilang minor children. Saan po, sino po mas madaling mag-acquire nito? Ang single or married? With yung, mas madali ba pag single? Mas mahirap ba mag-apply pag married na or may kids na? Wala naman po pong tayong difference. tinitingnan na gano'n. Kasi meron po talaga tayong processing time for that benefit po. Ayan. Bukod po dun sa, ano pa po ang makukuha ng isang tao na merong retirement from SSS? So, ayun po talaga, yun na po yung tinatawag natin na final claim sa SSS, yung retirement benefit nila. So, syempre, pag nag-retire na po, meron po silang mga 13-month pension din na tinatanggap. So, tulad din nung nagtatrabaho sila na meron ding 13th month. At saka yun nga, dependence pension for their children po. Kasama po yun. Yes po. Pero magbabari po yung makukuha nila dun sa hinuhulog nila, tama Yes po ba? po, definitely. Kung talagang mas Malaki. malaki ang hulog ng isang member for the last 5 years, so mas malaki ang chance na malaki din po yung matanggap nila. Yes okay. po. Pwede rin po mag-loan. Yes. Kaya lang ganito po May yan. amount, may certain amount. Ang loan po kasi binibigay natin habang hindi pa nagre-retire ang isang member. So, pag after ng retirement, hindi na po sila pwedeng makapag-loan. So, while they are still employed, yun po yung qualification niya for the loan. Kunyari po ako, retired na Yes, ako. oo. So, I will get monthly, right? Yes, kung yes gusto po. kong kumuha ng malaking amount, lump sum or something, is that possible? Hindi po possible yon. Kasi ang binibigay lang po natin for initial sa retirement, meron po tayong option to choose for the 18th month lump sum. And then on the 19th month, they will be receiving their monthly pension po. Okay, meron akong experience Yes po. kasi my father, Yes since po. he was 70, naghuhulog na siya until he was 60. So imagine nyo kung gaano kalaki yung naihulog niya. Yes, ma'am. Pero,
pero parang maliit lang yung nakukuha niya monthly. Sa ngayon po. Oo, why is that? Actually, in fact, I went pa to SSS to fix Yes it po. kasi ako rin po yung naging isa sa mga models ng SSS before. So, I was able to meet yung mga tao doon. I went there to fix this problem. Pero hindi ko na po alam kung bakit, anong nangyari. He's really getting a really small amount. Okay. So, sa pagkakataon pong yan, mas makabutin po na ibigay niyo po sa akin yung SSS number. So Okay. that we can have it check. Kasi yun pong mga 1985 to 89, meron pong kaukulang mga adjustment na inaayos for their premiums para at least ma-adjust yung kanilang mga pension. So let's see po kung qualified si father nyo. So hindi doon po. necessarily na since he was 17 and now he's almost 70, na hindi malaki yung makukuha niya. Posible pala na hindi din malaki. Opo, kasi nung time na yon yung mga maaring hindi pa siya nasa maximum bracket or meron po kasi mga contributory factors kung bakit ganun po yung nare-receive na pension. Yan po. Ayan. Thank you so much. Baka meron po kayong final message sa ating mga televiewers. Gaano po ba ka-importante magkaroon ng SSS ang isang tao dito sa Pilipinas? Well, napakahalaga po. Talagang kasi ito po ay isang batas sa RA 8282. So, lahat po talaga ng private sector workers ay kailangan na pinagmemyembro ng kanilang mga employer. So, nais ko din nga po itong take advantage din yung pagbibigay ng mensahe na paalala rin po sa ating mga pensioners na sila ay mag-comply sa annual confirmation program natin. So, ito po yung annual reporting nila sa SSS kung saan pinagpapatibay nila na sila pa rin ang tamang tumatanggap ng pension ng kanilang husband, kung death o kaya ng retirement po. So, patuloy po tayong magbisita sa SSS at saka sa pinakamalapit na sangay ng SSS sa inyong lugar para dito sa ako po. Maraming salamat. Mahirap po bang pumila? Pila pa rin po ba? O computerized na kayo so medyo mabilis na yung pagpila or something? Actually, yung Mabilis na pila po. naman po, meron naman po tayong senior citizens lane. So, ma-accommodate naman po natin yung ating mga miyembro at saka mga pensioners. Okay, thank you so much, Miss Maria Cecilia Mercado, Team Head ng Media Affairs Department of Social Security System. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang Rise and Shine!